Reklamong human trafficking laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sinimulan ng dinggin ng Department of Justice. Mayor Go hindi sumipot sa preliminary investigation. Yung mga criminal activities dyan, yung trafficking, sex trafficking, yung prostitution, yung iba pang mga gambling activities na talagang bawal, criminality dun sa mga pogo, yun talaga yung kailangang matanggal at hindi siya matatanggal kung hindi mo tatanggalin yung pogo. Investigasyon sa paglaganap ng iligal na pogo sa bansa, ipinag-utos na sa Kamara. Dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo sinampahan ng plunder complaint ni dating Senador Antonio Trillanes IV. 29 pesos per kilo na bigas sa Kadiwa Centers tiniyak ng Department of Agriculture na dekalidad. Pagtuturo ng Philippine history, simplihan ang kurikulum at kapakanan ng mga guro, ilan lamang sa bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa incoming Department of Education Secretary Edgardo Sani Angara. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Sa gitna ng mga kontrobersya na kinasasangkutan ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS, ipinagutos na ni House Speaker Martin Romualdez na imbestigahan sa Kamara ang mga krimeng iniuugnay dito. Subalit giit ng isang makabayan black lawmaker, dapat nang tuluyang ipagbawal ang operasyon nito sa bansa. Ito ang balita ni Rosa Licos. Yung mga criminal activities dyan, yung trafficking, sex trafficking, yung prostitution, yung iba pang mga gambling activities na talagang bawal, criminality dun sa mga pogo, yun talaga yung kailangang matanggal at hindi siya matatanggal kung hindi mo tatanggalin yung pogo. Ipinag-utos na ni House Speaker Martin Romualdez ang investigasyon ng Kamara sa nakababahalang ulat ng criminal activities na iniuugnay sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Batay sa huling direktiba ni Speaker Romualdez, kailangang matukoy at papanagutin ang mga mastermind at protektor ng operasyon ng mga iligal na POGO sa pamamagitan ng congressional probe. Gayon din upang masiyasat ang iba't ibang kriminal na aktibidad gaya ng money laundering, human trafficking at iba pa. Tiniyak ng liderato ng Kamara magreresulta ang findings ng congressional probe sa paghihigpit at reforma upang mapangalagaan ang katatagan ng ekonomiya at kaligtasan ng mga mamamayan. Subalit batay sa isang makabayang block lawmaker, ang dapat gawin ay tuluyang ipagbawal ang operasyon ng POGO sa bansa. Ayon kay House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, hindi masusolusyonan ang kriminalidad na iniuugnay sa POGOs kung hindi ito tuluyang ibaban. Kasi yun yung pinagmumulan di ba? Yung online gambling, yun talaga yung pinagmumulan ng lahat ng mga issues na ito. So, yun po, ang panawagan talaga namin, tanggalin siya. Kasalukuyan ng may mga nakahaing panukalang batas sa House of Representatives at sa Senado upang tuluyang ipagbawal ang operasyon ng POGO sa bansa. Para sa House Speaker, magreresulta sa underground operations ang pag-total ban ng POGO sa bansa. Sa halip, ang isinusulong nito ay estriktong regulasyon ng POGO. Suportado ito ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda, chairperson ng House Committee on Ways and Means. Anya, dapat panatilihin ang POGO tax law at gamitin ang bahagi ng kinikita sa POGOs sa pagpapaigting ng law enforcement capabilities kontra illegal POGOs. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagtataas sa kalidad ng edukasyon at pagtutok sa kapakanan ng mga guro ang ilan sa mga pangunahing ibinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa incoming Secretary ng Department of Education na si Senator Sani Angara. Ayon sa Pangulo, pinag-aaralan na ng pamahalaan ang paglalagay ng short courses na agad na magbubunga ng trabaho para sa mga kabataan. Ito ang balita.
One thing I asked of him was to please teach our children Philippine history, because I have seen my children's workbooks and there's very little said about the history of the Philippines. Pagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas sa mga kabataan, isa ito sa mahalagang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Senator Juan Edgardo Sani Agara na siyang susunod na kalihim ng Department of Education o DepEd, oras na umalis na sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa July 19. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nais niya na may magandang matutunan ng mga estudyante mula sa kasaysayan ng bansa. For me, that is so important for the simple reason that that is what will make a child understand what it means to be a Filipino. Ito ang pinagdaanan ng aming lahi. Kaya kami nandito, kaya ganito kami, kaya ganyan ang ugali namin dahil sa aming kasaysayan. Pinatututukan rin ni PBBM kay Senator Angara ang pagtuturo ng basic o pangunahing kasanayan na dapat matutunan ng mga estudyante tulad ng pagbabasa. It is, we go back to make sure that everybody understands the basics, because marami pang hindi nasa grade 5 na, nasa grade 6 na, mahina pagbasa, mabagal, hindi na unawaan, hindi nakakasulat ng mabuti. So that's, at saka yung mga simple na mathematics na exam, hindi nila kayang gawin. So yun ang kailangan talaga, basics. Ayon pa kay Pangulong Marcos, dapat baguhin ng kaunti ang K-12 curriculum dahil hindi ito nagresulta ng mabilis na trabaho sa mga graduate. Anya, dapat simplihan na lamang ang curriculum. Pero kung titignan natin, ang naging resulta, hindi tumaas, hindi gumanda ang employability nila. So we have to do something else. Kaya we were examining things like mini courses, yung mga 3 buwan, 6 na buwan, 1 year, short courses, para sa mga specialty. Kabilang rin sa pinatitignan ni PBBM kung papaano maitataas ang scores ng bansa sa international assessments. The second part that we are looking at, of course, are the results in the international objective test that we are getting, especially in the STEM subjects, because that's where we are falling behind, and that is the area that is most in demand right now because we're getting more and more technical. Isa pa sa mahigpit na ibinilin ng Pangulo kay Senator Angara ang kapakanan ng mga guro, lalo na pagdating sa pinansyal na pangangailangan. I reminded Senator Angara that the key to any successful program in the DepEd are the teachers. So I said we have to take care of the teachers. We have to even of course financial, to make sure that they can feed their families. Kasi we tend to forget sometimes that teachers have families. We see them just as teachers. They have families and they have to take care of their families. And they cannot teach properly kung inaalala nila yung lagay ng pamilya nila. Nais rin ng Pangulo na ituloy ang mga feeding program sa mga eskwelahan upang maresolba ang problema sa pagkabansot dulot ng malnutrisyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Umagal ang naitalang inflation rate para sa buwan ng Hunyo ngayong taon. Base sa latest report ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 3.7% ang naitalang inflation rate sa bansa para sa June 2024, na mas mabagal kumpara sa 3.9% na record noong Mayo. Sa ulat ng PSA, kabilang sa mga nakitaan ng mas mabagal na pagtaas ng presyo noong Hunyo ang bigas, harina, tinapay at iba pang bakery products, gaya ng itlog, gatas, pasta products, cereal at iba pang dairy products. Gayon din ang pagbagsak ng presyo ng isda at iba pang seafoods, maging ang presyo ng mantika, asukal at iba pang confectionery at desserts. Samantala, nagpakita naman ng mabilis na pagtaas ng presyo noong Hunyo ang mais at karne gaya ng manok at baboy. Ang inflation ay ang pagbabago sa presyo ng mga pangunahing produkto at serbisyo na binabayaran ng mga consumer. Sinampahan ng reklamong plunder ni dating Senador Antonio Trillanes, sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo sa Department of Justice. Dahil umano ito sa pagpabor at pagbibigay ng bilyong pisong mga kontrata sa kumpanya ng ama at kapatid ng mambabatas.
Ayon naman kay Senator Go, lumang tugtugin na ang aligasyon ni Trillanes at nagpapapansin lang dahil malapit na ang halalan. Ito ang balita ni Dante Amento. Lahat po yon ay inaward sa pamilya. No? The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth, ano? Inakusahan ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng pandarambong o plunder sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Christopher Bongo. Ayon kay Trillanes, nagpasa siyang isampa ito sa Department of Justice dahil naniniwala siyang mas mabibigyan ito ng pansin. Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction, tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na i-file namin sa DPWH, DTI at sa COA. Paliwanag ni Trillanes, mahigit 100 proyekto na umaabot sa 6.6 billion pesos ang ibinigay sa kumpanya ng ama at kapatid ng senador. Ang dating Pangulo at si Senator Go umano ang nag-facilitate nito. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Dagdag pa ni Trillanes, malinaw na ito ay plunder dahil binibigyan ng pabor o pakinabang ang pamilya ng 4 presidential aid. Sa isang pahayag, itinanggi ni Senator Bongo ang paratang ni Trillanes laban sa kanila ng dating presidente. Kung nakinabang-anya siya sa mga proyekto ng gobyerno, ang Commission on Audit ang mas nakakaalam nito at dapat magsampa ng kaso. Lumang tugtugin na anya ito dahil taong 2018 pa ang akusasyon at ni-recycle na rin ito noong 2021. Nag-iingay lang din umano si Trillanes para siya mapag-usapan dahil nalalapit ang 2025 elections. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Unang electronic transmission test ng Commission on Elections o COMELEC sa mga makinang gagamitin sa halalan sa susunod na taon. Bahagi ito ng isinagawang end-to-end demonstration ng Automated Counting Machines o ACMs na isinagawa sa Tawi-Tawi. Ipinaliwanag din ng komisyon sa mga taga-roon ang bagong features ng mga makina. Ito ang balita ni Dante Amento. Napaka-successful nitong ating ginawang pag-test ng ating ng sistema ng ating mga equipment, lalong-lalo na sa transmission, napakabilis ng transmission. Sa unang pagkakataon, ginawa ng Commission on Elections o COMELEC ang electronic transmission ng resulta ng halalan gamit ang Automated Counting Machines o ACMs ng Miro sa probinsya ng Tawi-Tawi kanina. Mula sa munisipyo o presinto na ipadala ng mabilis ang mga boto papunta sa server ng COMELEC. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, kahit maraming lugar sa Tawi-Tawi na walang signal ang telco at mahina ang internet, gamit ang satellite internet ay naipadala ang resulta ng halalan. Nagkaroon ng kaunting glitch sa bayan ng Simonol dahil aksidenteng nabunot ang supply ng kuryente sa makina kaya kailangan pang i-reboot para basahin ang isang balota. Merong initial na glitch na nakita. Yun po yung purpose talaga natin makita yung vulnerability. Unfortunately, wala po tayong dalang battery dito na ang gagamitin sa makina sapagkat bawal pong isakay kasi sa eroplano. Bukod sa transmission na bahagi ng end-to-end demo ng COMELEC, nagsagawa rin ng voter education kung saan ipiniliwanag ng komisyon ang bagong features o kung ano ba meron ang mga makina na gagamitin sa darating na halalan. Ang ACM ay may mas malaking screen kumpara sa ginamit sa mga nakaraang halalan. Mas mabilis din ang pagpasok ng balota sa makina at kaya ng battery nito na tumagal ng 3 araw kaya kahit brownout ay tuloy ang botohan. Maganda yung mga upgrades na nakita namin, na pinakita sa amin. I think it's much more advanced compared to the machines that we used to do before. Pag ganito talagang botohan, madali lang compared to last one. Ang mga makina na gagamitin sa darating na halalan ay COMELEC mismo ang nag-customized batay sa nilabas nilang Term of Reference o TOR ng kontrata. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sinimulan na ngayong araw ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng murang bigas na 29 pesos lamang per kilo sa ilang Kadiwa store sa Quezon City. Mabibili ito mula Biyernes hanggang Linggo. Target ng programang ito na maabot ang nasa 6.9 milyong pamilya o katumbas ng nasa 35 milyong individual. Ito ang balita ni Jed Neresina. Basta galing sa atin, quality yung bibigay ng gobyerno dahil ayun naman natin ma-short change ang ating mga citizens. So even lahat ng programs ng department, gusto namin quality talaga ibibigay natin. Dekalidad na bigas. Ito ang tiniyak ng Department of Agriculture sa 29 pesos na kada kilong bigas na mabibili sa piling Kadiwa centers sa Metro Manila at Bulacan. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel Mesa na ang mga bigas sa Kadiwa centers ay dumaan sa masusing proseso bago ilabas sa merkado. Bawat bigas na nilalabas ng NFA, dumadaan muna yun sa masusing pagsusuri, kagaya ng sensory evaluation at laboratory test. So makakasigurado tayo ng fit for human consumption and good quality. Nilinaw rin niya na ang mga bigas na ito ay hindi imported, kundi galing sa mga ani ng mga magsasakang Pilipino. Are all local, galing sa NFA. Alam natin na mandato ng National Food Authority ay mamili sa mga lokal na magsasaka. Wala itong imported. Sa ngayon, limitado pa lang ang maaaring makabili nito ayon kay Asec de Mesa. Dito sa P29, ang target natin are the vulnerable sectors. Approximately mga 30% yan ng total population natin. About 6.9 million households or families. About 34 million individuals. Kasama sa plano ng ahensya na ito ay mapalawak pa at madala rin sa Visayas at Mindanao sa hinaharap. Yun nga ang goal natin na mapalawak natin to hanggang hindi lang hanggang 10 or basta kung kaya na, maganda ng sistema, papalaki na natin. After nito, magkakaroon kami ng assessment ng aming demand, supply, logistics, and other issues, yung mga administrative concerns. So, pag nakita na natin na mag-o-okay na tayo to expand to more areas, to more days, we'll announce kung kailan yon. But definitely, we'll do it dahan-dahan para masigurado natin na meron tayong enough critical information to say na we are ready to expand, we are ready to provide additional number of days para maiwasan yung mga glitches, mga problema. Ayon sa Department of Agriculture, limitado sa 5 kilong bigas kada tao ang maaring bilhin. Ito ay upang mas maraming kababayan natin mula sa vulnerable sectors ang maabot o makinabang nito. Kaya ang programang ito ng DA ay malaking bagay para sa ating mga kababayan. Malaking tulong po ma'am kasi yung sa labas 65, 60, 70 pa nga yung bigas. Kung magtuloy-tuloy ma'am, mas maganda dahil malaking tulong din naman po eh. Kanila ring nagagamit ang natitipid na pera pambili ng iba pa nilang mga kailangan sa pang-araw-araw. Kasi mas mura talaga, malayo. Malayo. Mas mura dito. In one item, ang natitipid namin is from 30 to 50 pesos. Siyempre lahat ng tao magtitipid ngayon. Kahit na makatipid ka lang ng 50 pesos, malaki na yun. Lalo na sa bigas. Yung iba matitipid, yung mabibili doon, maibili mo na ng ulam. 30 pesos matitipid sa 1 kilo. Malaking bagay yun. Sa ngayon, ang large-scale P29 project trial ng Department of Agriculture o ang pagbebenta ng 29 pesos na bigas kada kilo ay tuwing araw ng Biyernes, Sabado at Linggo lamang. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatlumputsyam na tao ang nahilo at nagsuka bunsod ng gas leak sa engineering section ng Kuala Lumpur's International Airport sa Malaysia. Sa ulat ng isang Malaysian Emergency Services official, lahat ng mga biktima ay nagtatrabaho sa 3 kumpanya na nag-ooperate sa pasilidad. Hindi naman nakaapekto sa operasyon ng paliparan ang insidente. Tinukoy ang leak gas na methyl mercaptan at nagmula ito sa hindi ginagamit na tangke sa pasilidad. Tapos na ang isinagawang general elections sa United Kingdom kung saan nagtunggali sina Prime Minister Rishi Sunak na isang conservative at Sir Keir Starmer ng Labour Party. Ito ang balita ni Rosa Licos. Thank you.
Thank you so much for that reception. What an amazing reception. We did it! Nagwagi ang Labour Party sa katatapos na 2024 general election sa United Kingdom. Nakakuha ito ng 326 required seats para talunin ang conservative na pinamumunuan ni Prime Minister Rishi Sunak. Ayon kay Keir Starmer na nakatakdang maging unang Labour leader na Prime Minister sa loob ng 14 na taon, ito na ang simula ng inaasam na pagbabago ng marami. Magiging prioridad anya ng kanyang gobyerno ang bansa at pangalawa ang partido. This is what it is for. A changed Labour Party, ready to serve our country, ready to restore Britain to the service of working people. And across our country, people will be waking up to the news, relieved that a weight has been lifted, a burden finally removed from the shoulders of this great nation. Maluwag namang tinanggap ni Sunak ang kanyang pagkatalo. Nagpaabot na rin ito ng pagbati kay Starmer. The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. Nagpaabot na ng pagbati kay Starmer ang ilang world leaders gaya ni na Prime Ministers Anthony Albanese ng Australia at Christopher Luxon ng New Zealand. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos sa naming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagalboruto ang Mount Etna sa Italy, ang pinakamataas na active volcano sa Europe. Nagbuga ito ng lava sa isa sa pinakamalaki nitong craters. Nakuhanan ng larawan at video ang lava fountains at flows. Matatagpuan sa Scilly Sea ng Etna ang Etna at pinakaaktibong bulkan sa mundo. Arestado ang isang Australian national matapos na mag-bomb joke sa Dipolog Airport, Zamboanga del Norte. Nangyari ang insidente noong Miyerkules, July 3, kung saan tinanong ng passenger service agent ang dayuhan kung ano ang laman ng kanyang bag bago ito mag-check-in sa flight. Nang usisain kung may lamang electronic device ang kanyang bag, sumagot ang dayuhan na tanging atomic bomb lamang ang nasa loob nito. Bagaman binawi ng dayuhan ang kanyang sinabi at iginiit na isa lamang itong biro, inireport pa rin siya ng passenger service agent sa airport police station. Nang inspeksyonin ng mga otoridad ang kanyang bag ay walang natagpuan na bomba sa loob nito. Nahaharap ang Australian national sa paglabag sa anti-bomb joke law. Hindi na mahihirapan ang mga nagmamay-ari ng baril na nais kumuha ng permit para madala ito sa labas ng bahay. Maglalagay na ng opisina para sa pagkuha ng permit to carry firearms outside of residence o PTCFOR ang Philippine National Police sa Visayas at Mindanao. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nahihirapan po kasi mga tao na pumunta dito sa Metro Manila if you have a threat. Paano ka makapunta kung sa Metro, pupunta ka pa dito, kaya nga sabi ko yung permit to carry is not a right or not a privilege because you have threat, so we have to give you protection. Hindi na kailangan pumunta sa Campo Crame na mga nais kumuha ng permit para makapagbitbit ng baril. Bubuksan na sa katapusan ng buwang kasalukuyan ang permit to carry firearms outside of residence sa Tacloban, habang sa susunod na buwan naman, magsisimula na sa Cagayan de Oro. We'll be opening po yung permit to carry dun sa sinasabi ko, not only in Metro Manila, sabi ko bakit ba yung mga wala bang threat dun sa Luzon and Visayas, so we'll be opening po yung permit to carry by the end of the month dun sa Visayas po, and next month naman po yung sa Mindanao po, yung permit to carry para everybody can go, kasi sabi ko ang permit to carry is more of threat. Sinabi din ni General Marbil na nais nang maging fully computerized na ang aplikasyon para sa renewal ng License to Own and Possess Firearms o LTOP.
Meron po kaming bagong dun sa computer namin, we try to put AI, artificial intelligence, dun sa accounting ng mga firearms sa halat ng data, and it will show yung mga duplication, yung kanino nata-transfer, di ba? Kasi yun ang nangyayari. Mabagal yung data dating. Now, ito po yung ginagawa namin. Kaya sabi ko, ang hirap kasi na minabadali natin, tas magkakadoble-doble. But ito, we have to make sure na wala naman yung glitch, kasi ang problema natin yung glitch. Of course, baka marimahak. Pinuri din ni General Marbil ang PNP Press Corps Second Invitational Shoot Fest para sa responsableng pagmamay-ari at paghawak ng baril. Alam mo, lahat po tayo, kahit naman ako, let's be responsible. Huwag po tayo mag-init po. Ang baril po is designed to protect us and protect others. So sa mga gun owners po, ang isipin po natin, make sure na dapat lagi tayong cool. Maging si dating PNP Chief Police General Oscar Albayalde, pabor sa pagmamay-ari ng baril ng mga mamamahayag. Para sa akin, napaka-importante niya. No? I think naman natin kung ano ang danger ng ating mga media personnel, yung ating mga media. Of course, pagkalkal na lang mga katotohanan, kung minsan meron talaga kapangga. And hopefully ito makatulong sa mga personal security. Ang second PNP Press Corps Invitational Shoot Fest ay isang fundraising activity para sa emergency financial assistance sa mga miyembro na nagiging biktima ng karahasan at pag-atake. Ang target talaga nito ay makagather ng funds para magamit ng PNP Press na assistance sa mga miyembro na kakasakit, may mga medical emergencies, kasamahan tayo na tayan ng kamag-anak, agad-agad ay may ibibigay tayong tulong sa kanila. Kasama rin dyan siyempre yung mga magiging biktima ng karahasan na mga kasamahan natin sa media. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaharap na sina Lexter Castro alias Boy Dila at ang rider na kanyang tinira ng water gun sa kasagsagan ng Wata Wata Festival sa San Juan City noong June 24. Kahapon, personal na nagtungo sa San Juan City Hall ang rider kung saan humingi ng paumanhin si Lexter sa kanyang nagawa at niregaluhan ang rider ng helmet at kapote. Tinanggap naman ni Manong Rider ang paumanhin ni Lexter at pinatawad na ito sa kanyang nagawa. Ayon kay Mayor Francis Zamora, naway magsilbi itong halimbawa na mahalaga ang pagbibigay ng respeto sa kapwa at huwag gumawa ng anumang bagay na maaaring makasakit sa ating kapwa, mapapisikal o emosyonal man. Bumuo ng Task Force Ingat Yamang Dagat ang Philippine Coast Guard Southeastern Mindanao para mapangalagaan ang karagatan sa rehiyon. Ito ay binubuo ng mga stakeholder na layong maprotektahan ang marine environment. Ito ang balita ni Lane Moreno. Yung Task Force Ingat Yamang Dagat, kagaya ng sinabi ko kanina, it was conceptualized to address the escalating crisis in marine pollution. No? Naisip namin na walang ibang pwedeng mag-contribute in the preservation of marine environment, kundi tayong lahat. Nais paigtingin ng Philippine Coast Guard ang pangangalaga sa yamang dagat sa Mindanao Region. Kaninang umaga, inilunsad ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang isang task force sa Wharf, Davao City. Ito ay binubuo ng mga stakeholders, local government units, pribadong kumpanya at law enforcement agencies. Nagsagawa pa ng simulation exercise ng PCG para ipakita sa mga kalahok kung paano rumesponde kapag may oil spill. Prone kami sa oil spill since we are gayus ang among planta og diesel power to give energy sa grid. Gusto namo maka-learn diri para among ma-enhance mas maayo ang among oil spill response and then maka-help pud sa community namo. Bukod sa oil spill response, kakatulungin din sila ng PCG sa coastal cleanup, waste management, coast patrol, coral reef protection, law enforcement, marine environmental scouts at anti-illegal fishing. Tulong-tulong tayo para ingatan yung ating maritime environment. So there will be seminars, information drive, there will be activities like yung ating mga coastal cleanups, yung ating mga
kasama na yung pagpaalaga natin doon sa ating mga coral reefs, kasama na rin yung ating law enforcement, yung anti-illegal fishing. Ayon sa PCG, hamon pa rin ang anti-illegal fishing activities sa rehiyon, kaya mas paigtingin pa nila ang maritime patrol. Ganun din ang pangongolekta ng basura sa dagat. Ang pangangalaga ng ating yamang dagat ay hindi lamang trabaho ng tanod baybay ng Pilipinas, kundi ng bawat isang mamamayang Pilipino. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong linggo na ang Game 1 ng Best of 3 Final Series para sa UNTV Volleyball League Season 2 Championship. Susubukan ng AFP Lady Gunner na idepensa ang titulo habang doble kayod naman ang gagawin ng PNP Lady Patrollers upang maiuwi ang kampyonato. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Matapos parehong may sweep ng AFP at PNP ang semifinals Best of 3 series ng UNTV Volleyball League Season 2, panibagong seri ng volleyball action ang ihahatid ng Lady Gunner at Lady Patrollers para sa kanilang championship match. Kaya naman puspusan na ang paghahanda ng defending champion na AFP Lady Gunner upang masungkit ang back-to-back championship ngayon para sa kanilang beneficiary. Huwag tayong bibitaw, panghawakan natin yung samahan natin na magbunga lahat ng pinaghirapan namin. Also, yung beneficiary din namin, yun din talaga yung nagiging inspirasyon po namin bukod sa pamilya namin. Yun po, kailangan po talaga pagtiyagaan po namin para makuha namin yung champion po. Mag-iensayo pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung practice. Pag-aaralan namin yung ginagawa ng PNP para makuha namin yung, ma-defend namin yung crown namin. Magdo-double time naman sa training ng floor at net defense ang PNP Lady Patrollers para makuha ang kampyonato ngayong season. Well, tuloy-tuloy lang kami sa pag-ensayo. Kung ano na sinimulan namin, tuloy-tuloy lang po kami. Sa mga fans ng PNP Lady Patrollers, maraming salamat sa pagsuporta. Samantala maghaharap naman ang VFP Lady Firefighters at Comelec Suffragettes para sa ikatlong pwesto. Kailangan naming mas pagtuunan ng pansin yung floor defense talaga. Tsaka yung reaction time nila sa bola, medyo nakulangan talaga ako. So ayun, babawi kami para sa third. Basta at least third man lang makuha pa rin namin. Ngayon paghahandaan namin to kasi itong UNTV, hindi lang to basta-basta ang liga, malaking liga rin to para sa mga public servant. Abangan ang pagsisimula ng bakbakan para sa Best of 3 series sa UVL Season 2 Championship sa darating na linggo, July 7, 2024, alas 2 ng hapon sa Paco Arena, Manila. Una namang maghaharap, ganap na alas 12 ng tanghali ang BFP Lady Firefighters at Comelec Suffragettes para sa battle for third place. Mapapanood ng live ang mga laro sa social media accounts ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Harry Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dumalo sa pagdinig ng Department of Justice kanina si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go, kaugnay ng kinakaharap nitong human trafficking charges. Nanawagan naman ang DOJ sa mga umano'y nadawit lang sa kaso na magpakita pa rin sa DOJ upang linisin ang kanilang mga pangalan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. So ang report sa akin, wala naman sa mga respondents na nagpakita, ngunit yung mga abogado nila nagpakita. At binigyan sila ng ating ng prosecution panel ng 15 days upang i-file yung kanilang counter affidavit. 15 araw ang ibinigay ng Department of Justice Prosecution Panel sa kampo ni suspended Bambam Tarlac Mayor Alice Go at 13 iba pa para sagutin ang reklamong isinampa laban sa kanila.
Noong June 21, sinampahan ang kasong Qualified Trafficking in Persons ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang mga respondent dahil sa pagkakaugnay ng mga ito sa Zunyuan Technology, ang iligal na Pogo Hub sa Bamban Tarlac na ni-raid ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot umano sa human trafficking, forced labor, online fraud at investment scam. Kabilang sa mga inireklamo si dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Conanan. Kanina sinimulan na ng DOJ ang preliminary investigation sa kaso. Hindi dumalo sa hearing si Mayor Alice Go at 13 iba pa. Ayon sa DOJ, hindi pa obligado na magpakita sa preliminary investigation ang mga ito. Ngunit sa pagpapasa ng counter affidavit, kailangang pisikal na magpunta ang lahat ng respondent dahil kung hindi, mababaliwala ang kanilang kontrasalaysay. Dapat kung gusto nila mag-file ng counter affidavit, kailangan sila magpakita dito. Kailangan siya magpakita dahil kung hindi tatanggapin na kanyang counter affidavit kung hindi siya nag-personally appear dito at sumumpa sa harapan ng piskal. Paniwala naman ng abogado ni Mayor Alice Go, mahina ang ebidensya laban sa kanyang kliyente. Mabigat na kaso aniya ang kasong human trafficking, kaya dapat pulido ang mga ebidensya para dito. With all due respect, mahina, medyo pilit ho talaga. In fact, pag binasa ninyo yung complaint, aminado ang CIDG at ang PAOK-CC that there is no direct evidence of human trafficking against Mayor Alice Go. Samantala, panawagan naman ng Department of Justice sa mga respondent na sinasabing nadawit lamang ang pangalan sa mga kinasuhan na dapat magpakita at humarap pa rin sila sa preliminary investigation ng DOJ at magbigay ng kanilang panig. Para doon sa mga respondents na nagsabi na nadawit lang sila, nananawagan ako na kailangan kayo magpakita dito. Kailangan kayo sumagot dahil kung di kayo sumagot, baka makasuhan kayo. So kung talagang hindi sa Senado ang proper venue upang mahain yung depensa yun na yun, kundi dito sa Department of Justice. Hinimok din sila ng DOJ na mag-file ng kaukulang kaso sa pamimeke at paggamit sa kanilang mga dokumento at pangalan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain na ng petisyon sa korte sa Tarlac City ngayong hapon ang Office of the Solicitor General upang ipakansela ang Certificate of Live Birth ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, void o walang bisa mula sa simula ang late registration ng kapanganakan ng alkalde dahil sa kabiguang masunod ang requirements ng batas. Kabilang dito ang hindi pagsusumite ng supporting documents, ang hindi niya personal na pagharap sa local civil registrar para magparehistro gayong 19 years old na siya noon, ang hindi magkakatugmang entry sa kanyang birth certificate at sa iba niyang public records, at ang paglabag ng local civil registrar na nagrehistro sa kanyang certificate of birth. Nilinaw naman ni Solgen Guevara na hindi nakadepende sa resulta ng petisyong ito ang paghahain ng hiwalay na co-warranto petition upang tuluyang mapatalsik sa pwesto si Mayor Go. Natanggap na ng kampo ni Mayor Go ang subpina ng Senado, ngunit hindi pa umano sigurado kung makadadalo ito sa pagdinig. Samantala, hinihimok ngayon ng isang mambabatas ang gobyerno na kanselahin na rin ang birth certificate ng mga kapatid ni Mayor Go at mismong pasaporte ng alkalde. Ito ang balita ni Harleen Delgado. I congratulate SG. Pag na-cancel yan, may domino effect na Yung kanyang kwaranto, susunod na yan para naman matanggal siya sa kanyang pwesto. Kasunod ng paghahain ng petisyon ng Office of the Solicitor General para kanselahin ang birth registration ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go, gusto na rin ni Senator Sherwin Gatchalian na makansela ang pasaporte ng alkalde. Anya, dapat nang isunod ang ibang identification cards ni Mayor Go dahil ang birth certificate ito ang naging basehan para makakuha ng pasaporte at iba pang dokumento. At the same time, dapat i-cancel ng DFA yung passport ni Alice Go dahil kung nasa na yung birth certificate niya, yung pinaka-basis ng pagkuha niya ng passport
ay kanselado na. At yung kanyang national ID rin, dahil ang dami niyang dokumento na nagsasabi doon na Filipino siya, dapat i-cancel na rin siya. Punto ni Senator Gatchalian, unang hakbang na rin anya ito para makansela rin ang birth certificate ng 3 pang kapatid ni Mayor Guo na pinaghihinalaan ding Chinese nationals. Sa ngayon, inaalam pa ng senador mula sa Bureau of Immigration kung nasa loob pa ng bansa ang kapatid ni Mayor Guo na si Wesley Leal Guo na napag-alaman ding isang Chinese national na nagngangalang Guo Jiangdian matapos mag-match ang biometric records nito. Habang hinihiling pa sa Board of Investments ang iba pang dokumento para masuri rin ang biometrics ng isa pang kapatid ni Mayor Guo na si Sheila Leal Guo, kasama ang mga kapatid ni Mayor Guo sa ipinasabina ng Senado para dumalo sa susunod na pagdinig sa July 10. Ayon sa abogado ni Mayor Guo na si Attorney Stephen David, natanggap na nila ang sabina ng Senado, ngunit hindi pa anya nila makumpirma kung makadadalo ito ng pisikal dahil sa kanyang kondisyong medikal. Sa isang liham nung nakaraang pagdinig, sinabi ni Mayor Guo na nakaapekto na umano sa kanyang physical at mental health ang stress na dala ng mga umano'y malisyosong akusasyon laban sa kanya kaya hindi siya nakadalo. Ngunit para kay Senator Gatchalian, hindi umano ito rason para hindi sumipot ang alkalde sa Senado. Yan ang typical excuse naman ng mga guilty. May sakit, anxiety, hindi makahinga. Pero nung nagsisinungaling siya sa Senado, wala siyang anxiety. Dire-diretso yung pagsisinungaling niya. Wala sa kanya magsinungaling. So, nakokonsensya niyan. So, hindi ako naniniwala na nagkaka-anxiety siya at this point. Bagaman gumugulong na ang kaso sa Department of Justice para kay Senator Gatchalian, dapat pa rin ituloy ang investigasyon ng Senado kay Mayor Guo dahil marami pa umano silang gustong makalkal sa alkalde maging sa mga kaanak nito gaya ng kanilang mga katransaksyon at kung saan nanggaling ang pera nito para umano sa operasyon ng Pogo. Mayroon pa akong mga ebidensyang gustong ilabas to strengthen the case against her. Sa Go Hopping kasi bago lang eh. So marami na ngayon nagpapadala sa amin ng mga ebidensya at kami rin nakikipag-binevet namin mabuti. So labanan to sa korte. The more evidence, the better. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng resolusyon kanina si Senator Robin Hood Padilla na layong magsagawa ng hiwalay na investigasyon kaugnay ng gastos ng kontrobersyal na bagong Senate building. Sa ilalim ng Senate Resolution number 1063, inaatasan ni Senator Padilla ang Senate Committee on Public Information and Mass Media na pangunahan ng isasagawang investigasyon. Paliwanag ng senador, kailangan na mapanatili ang tiwala ng publiko sa Senado bilang isang institusyon. Anya, bilang isa sa mga nangungunang ahensya ng gobyerno, mahalaga na magsilbing halimbawa ang Senado sa usapin ng transparency at accountability. Nauna nang nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa gitna ng pagdinig sina Senator Nancy Binay at Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng umano'y 23.38 billion pesos na halaga ng nasabing new Senate building. Hindi dapat baliwalain ang mga pagbabago sa paningin ng mga mata. Kapag napabayaan, maaari itong magdulot ng kondisyon na kung tawagin ay retinal detachment. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang retinal detachment ay isang seryosong kondisyon sa mata na maaaring magdulot ng kawalan ng paningin. Karaniwan sa sintomas nito, mga pagbabago sa paningin tulad ng itim na lumulutang o eye floaters, mga biglaang kumikislap na ilaw at nagdidilim na paningin sa bandang kilid. So ang nangyayari nga, yung nakadikit ng retina sa likod ng mata mo, humihiwalay siya o napipigtas siya or napupunit at humihiwalay dun sa likod mo. Kaya tawag doon detachment. Kumbaga, yung wallpaper sa dingding mo na pupunit or humihiwalay. Kaya paalala ng mga espesyalista na dapat pangalagaan ang mga mata dahil ito ay napakahalaga na ginagamit natin sa araw-araw ng ating pamumuhay. Well, kailangan talaga nating alagaan ng mata natin kasi as you all know, gamit talaga natin to sa pang daily lives natin. No? In fact,
studies have shown na mas mataas ang rate ng depression sa mga lumalabo ang mata kaysa sa may cancer. Those who have poor vision actually are more depressed than those who have cancer. So, ano talaga siya, very important siya sa ating daily living, no? Kasi imagine mo, pag lumabo ang mata mo, wala ka talaga magagawa. Kabuhayan mo, your social life, your personal life, they will all suffer. So, kailangan talaga alagaan natin. Dagdag pa ni Dr. Sherman Valero, walang pinipiling edad ang kondisyon ng retinal detachment at karaniwan ring risk factor ang pagkakaroon ng mataas na grado sa mata. It spans a range of ages. No? My youngest retinal detachment patient na rheumatologist was probably 10, 9, no? But mostly young individuals, 20s, 30s. It also happens in older individuals. So walang pinipili yan. Ang risk factor niya usually is family history of retinal detachment, mataas ang grado. No? So yung mga mataas ang grado, kailangan natitingnan talaga sila. At para sa iba pang impormasyon ukol sa retinal detachment, inaanyayahan namin kayong manood ang programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinakilala na ng KDR Music House ang isang bagong banda na tiyak na aabangan dahil sa kanilang pagmamahal sa musika na ang layon ay magbigay inspirasyon sa marami. Gaya na lamang ng kanilang debut single na may pamagat na Where Flowers Used to Bloom, na isang awitin na nagpapaalaala na magpatuloy lang sa buhay dahil may mga taong nagtitiwala sa iyo. Ito ang balita ni Gladys Nuabi. Simula ng greatest journey sa music career ng bandang Monday. Isang pop-punk band na binubuo ng 5 miyembro, sina Jomar, Perry, LJ, RB at John Cruz. Sila ang magkakaibigan na nagkakilala sa Lyrics Online at opisyal na nabuo noong 2022. Actually, it started with RB and Jomar. So RB has a DIY recording home studio, and then it happens na Jomar and I were workmates, so he invited me. Then we started doing or recording original songs. Then eventually, along the way, we are very grateful na we added lyrics. Ngayong araw, isinagawa ang ceremonial contract signing ng banda bilang pinakabagong recording artist ng KDR Music House. KDR Music House is definitely a record label na talagang they will give everything just to help the artist, us, to be able to reach our potential. So very, very grateful. Happy is an understatement, right guys? Pop punk, emo, indie, at alternative rock ang pinaka-genre ng grupo. Ngunit excited at handa rin sila na mag-explore at sumubok ng iba pang genre para ibahagi sa kanilang fans. Masaya namang ibinahagi ng bandang Monday ang release ng kanilang debut single na may pamagat na Where Flowers Used to Bloom. Nais maabot ng awiting ito ang mga kapwa-taong may pinagdadaanan para maipaalala na kailanman ay hindi sayang ang kanilang mga sakripisyo, bagkus magpatuloy lang sa buhay. The main focus of the song is to address the challenges of everyone and the way that, or how life is corrupting us, the way that it diminishes our passion. But at the same time, it also wants to remind us that we have come this far and that all of those sacrifices are not, hindi siya makakalimutan, and that you really have to keep on going. At mapakikinggan na ito sa mga digital music platform. Dahil sa kanilang unique sound at heartfelt lyrics, nagkaroon na ito ng TV appearance sa Good Morning Kuya at nagkaroon na ng pagkakataong sumamba sa pamosong Wish Boss.
ay nagsimula lamang sa isang DIY recording project. Bit-bit ang kanilang pagmamahal sa OPM at kanilang dedikasyon. Handa na silang humarap sa mas malawak na audience. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga komentaryo ng ating mga kausing ngayong araw ng Biyernes. Ukol dito sa kadiwa, sana po ay magpatuloy ulit yung mga kadiwa dito sa Pila, Laguna. Nagsara na kasi. Mula yan kay Salvador, San Juan. Yan, ito pa rin po. Hinggil pa rin sa issue ng Kadiwa Stores. Ayon po kay Dolor Di Maisip, sana mag-provide ng malaking truck at magpalipat-lipat sa bawat bayan para yung nagbebenta ng mga bigas ay magbaba ng bahagya. Ito naman, bigas uli. Mukhang malaking usapin itong Pabili bigas. talaga yung bigas. Ay, bigas kailangan natin yan. Ngayon 60, umabot 60 pesos. Mula kay Tina, as much as I want the price of rice to go down, I don't want our farmers to suffer in exchange for it. Yan, may iba naman tayo ng issue. Lagi itong laman ng balita, yung Pogo. Ayon po kay Shelo, mainam na maimbestigahan itong mga Pogo sa bansa. Nagdudulot ito ng mga hindi magandang bagay sa lipunan. Bomb joke naman mula kay Christine Grace Camacho. We should always be mindful of what we say. Bomb jokes should never be tolerated, especially in dangerous places. Yan. At sa gun possession naman, ayon kay Flor sa Lamia, parang mas nakakatakot po kasi kahit sino pwede po mag-carry ng gun. Sana wag abusuhin po. Dapat may regulation talaga dyan sa paggamit ng baril. Lalo na dyan sa, di ba, sa US, medyo maluwag sa kanila. Maluwag yan. doon kaya marami ang insidente ng mass shooting. Sana medyo magigpit tayo dyan sa mga policy natin dito sa bansa. Salamat naman at shoutout kina Simplicio Mendoza, Elmer Nicolas, Edgardo Barreda. Gayun din po kina Pedro Gutierrez, Paul Michael Pintukan, Sharon Molero. Wala ka bang gustong i-shoutout? Sa aking misis. Akala ko yung mga pusa eh. Oo, pati yung mga pusa ko. Ayan, shoutout sa lahat ng ating mga kasangbahay na patuloy na sumusubaybay sa Ito ang Balita. Narito ang salita ng Diyos, nating sandigan mula sa aklat ng Roma 12:9 na nagsasabi, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw, kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang ating pinahahalagahan. Magandang gabi.